puro na lang kamatayan dito sa lugar natin simula nang dumating sila. Medyo weird dito, sir eh. Nakakatakot po dito. Nung unang panahon lang yon, nung di maintindihan ang dahilan ng sakit ng mga tao. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Huwag kang magtiwala sa taong hindi mo kilala. Hindi ba't ito ang sabi ng mga matatanda? Ako si Andres at ang ibabahagi ko ay nangyari sa amin ng asawa ko ilang taon na ang nakalipas. Matuturing na isang bangungot na hanggang ngayon ay mahirap makalimutan dahil naghangad kami ng labis-labis. Minsan kailangan talaga natin makontento sa kung ano ang meron tayo. Dahil hindi kasiguraduhan na mapapasaya tayo ng pera. Lalo na kung galing sa mga taong nababalot ng misteryo. Andres! Andres! Nasaan ka ba? Bakit? Anong kailangan mo? Ubus na naman ang laman ng ref. Kailangan ko ng pambili. Ha? Agad-agad? Hindi ba kabibigay ko lang nung isang araw? Naubos na nga eh. Bakit ka nagtataka? Ikaw ang malakas lumamon dito. Di ka naniniwala? Gusto mong buksan ko yung ref at ipakita sa'yo? Yung ba? Yun ang gusto mo, Andres? Di sige, halika. Kaya aga-aga, buwisit ka na naman. Ano? May sinasabi ka ba dyan? Wala. Wala akong sinasabi sa mahal kong asawa. Wala talaga. Bibigyan pa nga kita ng pera eh. Dumukot ako sa pitaka ko at nilagay sa lamesa. Walang patutunguhan ang makipagtalo pa. Mabuti naman. Simula nang nagretiro ka, wala nang ibang pumapasok na kita dito sa pamamahay na to. Tipid na ako sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi na nga ako makapamili ng mga pangangailangan ko. Hindi ba puro luho ka na nga? Luho? Ano luho? Puro mga cosmetics na nga na pambenta lang ang binibili ko eh. Hindi luho tawag doon. Para sa kaalaman mo, investment ang tawag doon. Investment yung makeup? Kailan ka pa kumita dyan? Ilang taon mo nang ginagawa yan? Aba, at least ako kumikilos. Kahit pa paano nagbabanat ako ng buto. Ikaw ano? Asa ka na lang sa pensyon mong kakarampot. Pagod na nga ako. Sa tingin mo ba, gusto kong maglako ng makeup sa mga tao rito? Nakakahiya. Magda, wala namang pumipilit sa iyo magtrabaho. Kasi wala din naman kita yan masyado. At ano? Uupo lang ako dito kagaya mo habang nababaon na ako sa utang? Hay! Bakit pa hindi mo maintindihan? Teka lang naman Magda. Ano? Sasabihin mo na naman magtipid, pagkasahin na lang kung ano meron. Hindi nga ako sanay sa ganung buhay. Pinangako mo sa akin nung kabataan natin na kahit anong gusto ko ibibigay mo sa akin basta sumama ako sa'yo. Tapos ganito? Ganito lang? Nilapitan ko siya at sinubukan kong himasin ang kanyang likod para huminahon na siya. Pero umiwas lang siya sa akin. Hindi naman sa ganon. Naghahanap pa nga ako ng ibang pagkakakitaan, di ba? Bakit ba ayaw mo kasi iparenta yung kabilang bahay? Simula nang umalis sila Tonton at asawa niya, bakante na yan eh. Ano balak natin dyan? Hayaan na lang nating amagin ang hindi pinagkakakitaan. Magda, nandun pa nga ang gamit ng anak mo. Gusto mong gamitin ng ibang tao? Sabi ni Tonton, papakuha na niya. Bakit ba di ka na lang maghintay? Kailangan ko nga ng pera. Ano hindi mo maintindihan doon? Ang dami kong utang na babayaran, oh. Nagtanong-tanong naman na ako kung may mga kakilalang gustong rumenta. Hindi nga ganon. Dapat matuto ka sa ibang paraan. Pwede sa social media o kaya naman... Ha? Wala naman akong ganon.
Hindi ko alam yung Facebook na yan. Kung ayaw mong gawa ng paraan, ako nang didiskarte. Anak ng tinapa namang buhay to. Oh. Nandiyan ang lupa at bahay. Pinamana na nga ng mga magulang mo sa'yo. Hahanap ka na lang ng taong rerenta, hindi mo pa magawa. Ako nang kikilos. Wala talagang mangyayari kung di akong gagawa. Padabog na lumabas si Mrs. sa aming kwarto. Naririnig ko pa rin ang paglilitanya niya kahit nasa kusina na siya. Sadyang tumatagos ang boses niya sa buong bahay. Hindi na bago yun. Sanay na rin naman ako, kaso tila kamakailan lang nadadagdagan ang mga pagbubunganga niya tungkol sa pera. Minabuti ko na lang na magpunta sa likod bahay para pakainin ang mga alagang hayop at makaiwas sa bunganga ni Mrs. Brownie! Chu! Brownie! Simula nang nagkaroon ng sariling pamilya ang aming nag-iisang anak na si Tonton at lumipat sa ibang lugar, pinagtuunan ko na ng pansin ang ibang bagay katulad ng pagtatanim ng mga halaman at pag-aasikaso ng hardin sa likod bahay. At siyempre, ang pag-aalaga sa aming mga aso at pusa. Tinawag ko ulit ang bago naming tuta na si Brownie. Sumirit naman ito papunta sa akin mula sa gilid ng bahay. Hindi ko may kakailang malungkot ang buhay simula nang nagretiro ako, kaya naghahanap na rin ako ng sideline. Kung wala pang magrerenta sa kabilang bahay ay baka bumalik na lang ako sa pagmamaneho ng tricycle. Kalaunan ay umaalingaw-ngaw na naman pati sa likod ng bahay ang boses ni Magda. Andres! Andres! Halika rito! Madali! Abay, ano na naman ba yan, Magda? O, kita mo. Sabi ko sa'yo, sa Facebook dapat mag-post eh. Wala pang isang oras may tumawag na sa akin ah. Nagpadala na rin ng 2 months advance and 1 month deposit. Agad-agad! Lilipat na daw sila sa Makalawa. Ha? Kahit di pa nabibisita yung bahay? Yung iilang picture lang na pinost ko, okay na raw yun. Hindi ba medyo nakakapagtaka yun? Hingian mo nga muna ng requirements, mga identification, ganun. Kahit anong dokumento na nagpapatunay na okay sila. Eh, bakit pa? Pwede na yun. Nagpadala na nga ng pera eh. Ano pa bang patunay na okay sila? May kakayanan sila magbayad. Sapat na yun. Hindi pwedeng ganun lang, Magda. Siyempre, patitirahin natin sila sa katabing bahay natin. Kailangan sigurado tayo na matinong mga tao sila. Eh, nakausap ko na nga eh. Umi-English pa nga yung lalaki. Boses sosyal, tsaka mayaman at mabait naman. Eh, saan ka pa, diba? Mayaman nga. Di mo na naman ba maintindihan yon? Hindi naman sa ganun, pero... Mukha ba akong di marunong kumilatas ng tao, ha? Yung ba pinaparating mo? Basta, lilipat na sila. Huwag ka na magreklamo. Tiningnan ni Magda ang cellphone niya at biglang humagalpak ito ng tawa. Tuwang-tuwa siya. Grabe! Grabe! Nagpadala pa ng 1 buwan na renta dagdag! Para daw sigurado na hindi na tayo natanggap ng ibang uupa. Kumunot ang aking noo. Meron bang ganun? Kung mayaman sila at madula sa pera, bakit di na lang sila bumili ng bahay? Bakit pa nila kailangan magrenta sa ganitong lugar? Hindi naman sa minamaliit ko ang subdivision natin, ha? Pero sakto lang din naman ang mga pamumuhay ng mga tao dito. Hindi para tukuyin pa nila ang pagtira dito. Bakit daw kamo nila gusto sa lugar natin? Tatanong mo ba? Ay, bakit ba ang dami mong tanong? Malay mo, meron silang sariling bahay pero gusto ng extra na matitirhan. Hindi ba uso sa mayayaman yon, mga rest house? Hindi mukhang pang rest house ang bahay natin, Magda. Alam mo naman yon. Simple lang na 2-story yan. Eh, baka kasi fully furnished, kaya ganun, kaya nagustuhan nila ng husto. Sabi, hindi na sila magdadala ng kahit na ano eh. Madalian daw ang lipat. Kung pwede nga daw, bukas na. Ha? Hindi ka ba nagtataka sa ganyan? Kahina-hinala talaga. Matuwa ka na lang na may pang-grocery na tayo. Sa wakas mababayaran ko na yung utang ko.
Tumahimik na lang ako para makaiwas pa sa gulo. Kinabukasan, inutusan akong maglinis-linis sa kabilang bahay at kunin ang mga personal na gamit ng aking anak. Tay, pasensya na, hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Nasa kabilang bahay ka na ba? Oo anak, andito na ako. Nakapaglinis na ako ng sala at kusina. Nandito na ako ngayon sa kwarto. Anong mga bagay yung ipapauwi mo sa atin para hindi magamit ng ibang tao? Yung mga naiwang damit lang po, Tay. Tsaka yung ibang mga photo albums kung pwede po makuha. Sige. Yung iba, okay lang. Opo, Tay. May mga bagong appliances naman po dito. Pero bakit ganun? Hindi ba masyadong mabilis naman yung lahat? Nakausap niyo na po ba muna yung magrerenta? Ay, alam mo naman ang nanay mo. Basta napakitaan ng pera, ayun, tinanggap na agad. Pasensya na po, Tay, dahil hindi ko na po naibigay sa inyo ngayon. Ang daming gastusin, lalo na't buntis po si Connie. Ano ka ba anak? Naiintindihan ko naman yun. Talagang magastos ang ganyang panahon, lalo na pag nanganak na siya. Oo nga, Tay. Nako, Tay, tinatawag na ako ni Connie. Tawagan ko ulit kayo mamaya, ha? Salamat po sa pag-ayos dyan. Bumalik ako sa paglilinis. Hindi man kalakihan ang bahay, up and down naman at malaki ang bakuran nito. Nilinis ko ang mga dahon ng malaking puno ng mangga na siya ring nakakaabot na sa aming likod bahay. Inabot ako ng gabi. Namalayan ko na lang ito nang may kumakatok sa gate. Tao po. Madali akong nagpunta sa harap ng bahay at pinagbuksan ng maingay na kumakatok. Dito ko sila unang namataan. Isang matangkad, maputi at makisig na lalaki ang nadatnan ko sa gate. Lumapit ang isang babaeng mukhang modelo at tumango sa aking gawi. Inangat ng lalaki ang kanyang kamay at halos madapa ako sa pag-abot nito. Hello, Tomas Angeles po. This is my wife, Christina. Hello. Ako si Mang Andres at si Magda ang asawa ko nakausap nyo kahapon. Kayo palang mga Angeles. Tama po. We have a daughter. Si Claire, nasa kotse siya. Napatingin ako sa sinasabi niyang kotse. Isang bagong modelo na itim at makapal na tint ng mga salamin ang nakapark sa harap ng bahay. Okay. Hindi ba dapat bukas pa ang dating nyo? Napakamot ako sa aking batok habang pinapanood ko ang babae na pasulyap-sulyap sa kotse, sa kalsada at sa loob ng bahay. Marahil ay nakita ng lalaki ang pag-oobserba ko sa kanila kaya nilagay niya ang kanyang kamay sa bewang ng asawa. Huminto ang babae sa pagmamanman sa lugar. Pasensya na po kayo pero minarapat na namin dumiretso na dito. Galing pa po kasi kami sa malayong biyahe kaya gusto na namin magpahinga. Nagpaliwanag ng mabilis ang lalaki na parang nagmamadali siya. Tumingin siya sa kotse at napatingin din ako. Parang gumagalaw ang kotse nila. Gumigewang at merong kakaibang tunog. Tila ba may nagpupumiglas? May nangyayari ba sa loob? Pumarang sa aking paningin ang lalaki. Tiningnan niya ako ng mabuti. Ilang segundo ang lumipas na unti-unting nakakaramdam ang buong katawan ko ng paninigas. Natakot ako. Wala naman po yun. Baka naglalaro lang si Claire. Pwede na ba kami pumasok? Ngumiti si Tomas, puting-puti ang mga ngipin niya, tipong nakakasilaw kahit gabi. Mukhang masyadong perpekto ang mukha niya. Parehas silang mag-asawa. Napaatras ako. Pumasok sila. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaiba sa kilos nila. Napakabilis nilang maglakad pero para bang napakagaan din naman ng mga paa na kulang na lang
pwede na silang lumutang. Iniikot ko sila sa loob ng bahay habang nagnanakaw ng tingin sa mag-asawa. Hindi kasinungalingan kung sasabihin kong ngayon lang ako nakakita ng mga katulad nila. Marahil hindi ako sanay makakita ng mga artista, pero ganun ang mga tipo nila. Nice. Very secluded ang lugar. Well, nakadikit lang sa bahay niyo pero ayos lang yun. Mukhang maluwag din ang bakuran. Excuse me, Mang Andres. Pwede bang magtanong? How about the noise? Medyo maingay kasi si Claire, our daughter. Ayaw naman namin na maingayan kayo since magkatabi tayo ng bahay. Nako, huwag niyo nang alalahanin yun. Ang anak ko na si Tonton at asawa niya ang nakatira dito dati. Mahilig nga yun sila sa mga karaoke. Pero hindi naman ganun karinig. Huwag lang sana kayong magsisigawan masyado. Sinubukan kong magbiro para naman masanay sila sa akin, pero tumingin lang sila parehas sa akin. Hindi kami nag-aaway ng wife ko, Mang Andres. But I'm sure kung may marinig kayo mula dito sa amin, TV lang yon. Mahilig manood ng mga pelikula si Claire. Tumango si Tomas at ngumiti ulit. Ganun ba? Sige. Wala naman kasi yun. May mga katanungan pa ba kayo? Medyo natagalan na tayo dito. Hindi nyo ba gustong ipasok ang bata sa loob? Baka naiinip na siya sa kotse. Okay lang siya. Huwag niyo nang intindihin si Claire. Okay. Bali ito ang kopya ng mga susi. Salamat po, Mang Andres. Kinamayan ako ng mag-asawa at hindi ko maiwasang mapansin ang kalamigan ng mga kamay nila. Marahil nababad lang sila sa aircon ng kotse. Mauna na ako, ha? Dito lang naman ako sa kabila. Isang pader lang ang pagitan natin. Isang bato lang ang layo kaya huwag kayong mahihiya. Isipin nyo na lang na parang tatay nyo na ako. Nagpatawa ako muli kaso wala talaga silang reaksyon. Napakamot na lang ako ng ulo at nagtungo sa gate. Nang bubuksan ko na ito, humarang sa akin si Tomas at mabilis na binuksan ang pinto. Nauna siyang lumabas at hinintay akong sumunod. Salamat. Napasilip ako sa itim na kotse pero hindi na ito gumagalaw. Wala na rin ang kakaibang tunog sa loob. Hatid ko na kayo. Ha? Hatid saan? Sa inyo po. Hinarang niya ang malaki niyang katawan para di na ako makatingin sa kotse paglabas ko hanggang sa inabot ko ang sariling gate ng bahay namin. Kumaway ako at ngumiti ulit siya. Hinintay niyang pumasok ako sa bahay. Hindi ako mapakali kaya ilang segundo matapos kong pumasok sa loob ng bahay ay bumalik ako sa labas. Mula sa pagitan ng gate at simento, sumilip ako. Binuksan ni Tomas ang pintuan ng kotse at binuhat ang isang bagay na nababalot ng itim na kumot. Bago siya makapasok sa gate ay nakumpirma ko na bata nga ang buhat niya dahil may lumawit na maliit na paa. Inayos niya ang paa at pinasok sa loob ng kumot. Napatingin siya sa aking gawi. Napayuko ako. Ganun na lang ang kaba ko dahil baka nakita niyang nakasilip ako. Napasigaw ako sa gulat nang may kamay na dumampi sa aking balikat. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Ano ba, Magda? Ang puso ko. Diyos ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Bakit ka ba nandyan? Namboboso ka ba? Hindi. Hindi mo ba alam? Dumating na yung mga angheles ngayon lang. Bakit di sila tumawag sa akin? Nilabas niya ang kanyang cellphone at kinalikot ito. Aba, malay ko. Nagulat nga ako biglang dumating doon sa bahay. Buti na lang kakatapos ko lang maglinis. Hindi sila nagsabi sa akin eh. Ano itsura nila? Yung Tomas lang nakausap ko eh.
Magda, kakaiba sila. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Kailangan ikaw ang makakita para maniwala ka. Paanong iba? Yung kilos nila, pati yung mga sinasabi. Parang meron silang tinatagong sikreto. Hindi ko mapunto kung ano ang kakaiba pero meron talagang mali. Hindi ko lang mawari. Imbis na mabahala ay lalo pang na-excite si Magda. Baka pwede ko sila makausap. Gabi na at baka nagpapahinga na sila. Baka sabihin pa nila, mahilig kang mang-istorbo. Gusto ko lang naman makita. Talaga? O gusto mo lang makichismis? Grabe ka naman sa tingin mo sa akin. Pumasok si Magda sa loob ng bahay at iniwan ako sa gate. Tumingin ako ulit sa labas. Nakapasok na ang mag-ama. Tahimik ang lahat, pero kinilabutan ako. Parang ramdam ko pa rin ang mga mata ni Tomas sa akin. Kinabukasan hindi na ako binunganga ni Magda. Masaya siya dahil may perang pwedeng gastusin. Namili siya ng kung ano-anong mga bagay. Uy, tingnan mo Andres, bagong batch to ng makeup. Bala ko nga ipakita agad sa mga kumare ko mamayang hapon. Naku, exciting! Sana maraming bumili, no? Sige. Meron bang nabiling pagkain? Nakapag-grocery ba? Gutom na ako. Ha? Wala pa eh. Siyempre, inuna ko na muna itong mapagkakakitaan. Lutuin mo na lang kung ano meron dyan sa ref. Akala ko ba wala na? Kaya pumutok ang butsi mo nung isang araw. Ay, wala yun. Init lang ng ulo. Ikaw naman sineryoso mo agad. May pera na ngayon. Okay na lahat. Ulo ko ang iinit sa'yo eh. May sinasabi ka? Wala. Ayoko na ng gulo at ingay na siguradong mangyayari kung makipagtalo pa ako, kaya nagluto na lang ako. Lumipas ang araw na normal naman ang lahat. Nagpunta ako sa likod ng bahay para pakainin ang mga alaga matapos kaming maghapunan ni Mrs. Pero habang binibigay ko ang pagkain, sabay-sabay nang ngumurog ang mga aso, habang ang mga pusa naman ay tumakbo at nagtago sa loob ng bahay. Sumugod ang mga aso sa pader sa pagitan namin at ng mga angheles. Walang awat ang kahol nila. Lumapit ako sa dulo ng aming bakuran. Tumingin ako sa pader at sinuri itong mabuti. Simpleng semento lang ito na may pinturang puti. Ang mga sanga ng puno ng mangga sa bakuran ng kabilang bahay ay nakapatong at nahuhulog na sa bakuran namin. Galit na galit ang mga aso, lalo na ang tuta namin sa pader at puno. Shh! Brownie! Shh! Pero ayaw pa rin nilang huminto sa pagtahol hanggang sa nanginig ang mga sanga ng mangga at nahulog ang ilan sa mga ito sa hardin namin. Napatingin ako sa tuktok ng puno. Parang may bagay na nakaupo doon. Pero dahil gabi at hindi nasakop ng ilaw ang banda dito, ay hindi ko maaninag ng maayos kung ano ito. Bumalik ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Ngumurog si Brownie at naglalaway na sa galit. Binuhat ko ang tuta at sinuway ang iba pang aso. Shh! Nagmadali akong pinasok ang mga aso sa kanya-kanya nilang hawla at pumasok na sa loob ng bahay. Buhat-buhat si Brownie nang ngumungurog pa rin. Ano bang nangyayari? Bakit ang ingay ng mga aso? Nagpulasan ng mga pusa, tumakbo pa sa ilalim ng kama. May inaaway sila doon sa puno ng mangga. Ano pa ginagawa mo dyan? Kumuha ka ng flashlight, tingnan mo. Na-check ko na. Wala nga ako nakita. Ay, duwag ka talaga. Pag may nangyari dyan sa mga alaga natin, malilintikan ka sa akin. Ako pa may kasalanan nito ngayon. Talaga nga naman. Bahala ka nga dyan. Kinuha ko ang unan at kumot sa kwarto at doon ako pumwesto sa sofa. Lumapit sa akin ang tuta at umakyat sa aking tabi. Dito na kami natulog ng gabing yon.
Hanggang sa bigla na lang akong naalimpungatan, umiiyak ang tuta sa aking tabi. Tinutulak niya ang kamay ko gamit ang ilong niya at tumitingin sa pintuan sa likod ng bahay. Nanginginig siya sa takot. Brownie? Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto. Binuksan ko ito at umapak ako sa hardin. Nagkakahulan ulit ang mga aso sa kanilang hawla. Mula sa panig ng mga angheles, narinig ko ang mga kakaibang tunog. Hindi ko na matiis. Kinuha ko ang kahoy na hagdanan at sinandal ko ito sa pader. Saktong-sakto lang ang tuktok ng hagdan para makasilip. Ah! Ah! Aray! Kasabay ang tahulan ng aso ang pagsisigaw ni Magda. Andres! Andres! Diyos ko po, ano nangyari sa'yo? Nahulog ako sa hagdan, Magda. Bilisan mo! Tinulungan akong tumayo ng aking misis pero dahil may mali sa pagkakabagsak ko, napangiwi ako at napahinto. Teka. Ang sakit. Hindi kaya nabalian ka ng buto? Bali agad. Di pwedeng nabugbog lang. Sige, ngayon ka pa magbiro. Ang tanga-tanga mo kasi. Bakit ka ba umakyat doon ng hating gabi? Ako ang tanga? Hindi ba sabi mo tingnan kong nangyayari? Malamang dapat nag-ingat ka. Hindi naman talaga ako dapat mahuhulog kung hindi ako nagulat. Magda, may nakita ako. Pumasok kami sa kwarto at pinahiga niya ako sa kama. Aray! Dahan-dahan. Spray nata ako. Mamaya na yun. Ano nakita mo? Talaga? Uunahin mo yung chismis kaysa sa kalusugan ng asawa mo? Hinampas niya ako sa braso. Hindi ako nagbibiro, ah. Ano nga nakita mo? Seryosong pagkahulog mo, Andres. Hindi mangyayari yun kung hindi ka nabigla. Oo, talagang nagulat ako. Dahil may isa pang babae doon sa bakuran. Hindi naman sila nagsabi na may patitirahin pa sila. Sabi lang yung batang anak ang kasama nila. Ano? Yun lang ba? Akala ko naman kung ano na. Baka anak nila yun. Hindi mo ako pinapatapos. Nakita ko si Tomas. Hatak-hatak yung babae sa siko. Galing sila sa gilid ng bahay. Imposible na yun yung batang anak nila. Kasi parang nakita ko na buhat-buhat niya papasok ng bahay yung bata. Mukhang di na nga dalaga yung nakita ko kanina eh. Ha? Bakit? Sino kaya yun? Aba, malay ko. Pero nagising na lang ako dahil sa mga kalabog galing sa kanila. Natakot nga si Brownie. Parang nagbubugbugan ata sila doon. Hindi pwede ang ganon, Magda. Baka ireklamo tayo sa Homeowners Association yan. Baka ma-penalty pa tayo. Hayaan mo na. Unang araw pa lang naman nila. Nakakahiya. Baka sabihin nila masyado tayong stricto. Tsaka, baka nag-aayos lang naman ng mga gamit. Hayaan mo na muna. At ganun na nga ang nangyari. Nagtuloy-tuloy pa rin ang mga kalampagan sa kabilang bahay buong gabi nang hindi namin sila pinagsasabihan. Kaso ganun ulit ang nangyari sa susunod na araw at sa mga sumunod din. 3 araw na ang kalabog at kalampagan sa kabilang bahay. Pinagbabawal pa rin ni Magda na pagsabihan ng mga mayayamang nangungupahan. Hanggang sa napilitan na siyang pumayag dahil dumating ang isang araw na naipit na kami. Magda! Magda! Oh, Marites, napadalaw ka. Teka lang, tatawagin ko si Magda. Ay, wag na, Andres. Ako nang bahala. Tutuloy na ako, ha? Si Marites ang tsismosang may-ari ng karinderya sa labasan na mahilig magbahay-bahay ng walang pasintabi. Bagay na bagay ang pangalan niya. Katulad ng karamihan sa mga kumare ng aking misis, wala ring preno ang bibig ng babae. Dumiretso siya sa loob at umupo sa sofa. Oh, Mare! Kumusta?
Pasensya na, hindi ako nakakadaan sa karinderya mo. Busy lang. Nako, okay lang, Magda. Ang sadya ko nga hindi magandang balita. Pasensya ka na ha, pero kailangan na talagang may magbalita. Ha? Bakit? Ano ibig mo sabihin? Kasi naman, Mare, hindi ba pinapaupahan nyo ni kumpare tong tabi nyo? Oo, bakit? Ang mga Angeles ang nakatira dyan ngayon. Magda, Andres, huwag sana kayong magagalit sa akin ha. Tagadala lang naman ako ng balita. Pero ang bulong-bulungan dito, magfa-file ng complaint ang mga kapitbahay. Noise complaint sa barangay. Laban sa inyo at sa mga nangungupahan sa inyo. Uy, teka lang naman. Baka pwede pang pag-usapan. Yun na nga. Kaya nga sabi ko, pwede naman daanin muna sa usap. Kaya eto, nagpunta muna ako rito. Alam nyo naman, may paki ako sa inyo bilang ninong at ninang ng mga anak ko. Pagsasabihan muna namin sila. Alam namin na kargo namin sila. Pakisabi mo na lang sa mga nagagalit na kami na ang bahala. Okay lang? Ay, salamat talaga ha, Mare. Nako, walang anuman. Balitaan mo na lang ako ha. Tsaka syempre, gusto ko din sana makahagap ng kung anong bago. Ilang araw na pero hindi pa rin naglalalabas yung bagong pamilya na yan, ha? Hindi ko nga alam kung paano sila nagtatrabaho kung hindi lumalabas. Andres, work from home ang tawag nga doon ngayon, mga online. Pasensya ka na, Mare ha. Alam mo naman, senior na itong mister ko. Ay nako, kumpare. Makabago ng panahon ngayon. Dapat marunong na rin tayo sa online. Ako nga lagi na sa Facebook. Alam mo ba, Magda? May balita nga ako nasagap nito lang dahil sa post ni... Umalis na ako dahil sumasakit lang ang ulo ko sa tsismisa ng mga babae. Lumabas ako ng gate at may nakasalubong na isang babaeng papasok sa gate ng mga Angeles. Iba pa siya sa nakita ko nung isang gabi kaya nagdoble ang aking pagtataka. Excuse me, diyan ka nakatira? Opo, bago po akong kasambahay. Ilang kayo dyan sa bahay ngayon? Bakit niyo po tinatanong? Sino po ba kayo? Kumunot ang noo ng babae at mukhang pinagsuspetsahan pa ako. Relax ka lang. Ako ang landlord ng mga Angeles. Sa akin sila umuupa. Nang sabihin ko ito, nawala ang pag-aalala ng babae. Okay po. Sorry, nagbilin kasi sila Sir Tomas na wag akong magkakausap ng mga tao sa labas eh. Nako, kung hindi lang talaga napakataas ng sweldo rito, aalis na ako eh. Ganun ba? Bakit? Mahigpit ba sila? Tumango ang kasambahay. Marami silang pinagbabawal. Tumingin siya sa gate ng bahay at mukhang nag-iisip kung magsasalita pa siya. Medyo weird dito, sir eh. Weird talaga. Nanlaki ang mata ko. Bakit? Nakakatakot po dito. Si Sir Tomas kasi... Pero bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, narinig namin ang mga hagalpakan nila Magda at Marites. Palabas na sila ng bahay namin. Nakita niya ang mga maiingay na babae at agad na pumasok sa loob ng gate nila. Teka, Iha. O siya, salamat kumare ha. Nadalaw ako sa karinderya. Oh, sino yung kausap mo sa labas? May bago daw kasambahay ang mga Angeles. Di nalaman mo na kung sino nakita mo kagabi. Magda, hindi siya ang nakita ko. Mukhang may mas edad ang nakita ko. Ibig mong sabihin, may iba pa? Baka naman hindi lang nasabi ni Tomas na may ibang mga babae pa dyan. Hayaan mo na yun. Ang importante, makausap sila tungkol sa mga kalabugan. Nakakaya kung aabot pa tayo sa barangay eh. Sabihin pa ng mga tao, hindi tayo marunong magsueto ng nangungupahan. Hindi ba't ako pa nga ang nagsabi na kausapin na natin? Ikaw ang may ayaw.
Keso mayaman sila at nakakahiya na palabasing istrikto tayo. Ano ba? Lagi mo nalang binabaliktad ang mga sinasabi ko. Basta't gawin na lang natin ang kailangan gawin. Ang dami mo pang satsat. Padabog na lumabas ng bahay si Magda at nagtungo sa gate ng mga Angeles. Kumatok siya ng kumatok. Tao po! Tao po! Matapos ang ilang minutong pag-iingay ni Magda sa labas ng gate, wala pa ring lumalabas. Tama na. Wala ata sila Tomas. Nambubulahaw ka na lang eh. Eh bakit hindi lumalabas man lang yung kasambahay? Nandito lang siya kanina, hindi ba? Maya-maya biglang umuwang ang gate. Sumilip si Alma nang hindi buong binubuksan ang gate. Sumulyap pa siya sa loob ng bahay bago kami kausapin. Ano po yun? Kami ang mga landlord. Pwede ba namin makausap si Tomas o kahit sino sa mga amo mo na nandyan? Wala po sila. Tumaas ang dalawang kilay ko. Napatingin ako sa itim na kotse na nakapark sa kalsada. Paanong wala sila? Andito ang kotse. Wala sila eh. Yun lang po ang pwede kong sabihin. Okay, Alma. Tama, yun ang pangalan mo. Pakisabi mo na lang kina Tomas na tatawag ang misis kong si Magda sa kanya. Kailangan namin silang makausap sa lalong madaling panahon. Tsaka may tatanong sana kami sa'yo. Pero bago matapos ang sinasabi ni Magda, ay madaling sinarhan na ni Alma ang gate. Teka lang! Ay, ang bastos! Mga kabataan nga naman ngayon. Tama na yan, Magda. Hinatak ko siya papunta sa aming bahay. Hindi mo ba napapansin na takot siya? Patingin-tingin pa nga sa loob ng bahay. Maliwanag naman na nandun sila Tomas at nakamanman sa kanya. Pero bakit? Bakit ayaw niya tayong kausapin? Hindi ko maintindihan. Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Puro ka namang ganyan eh. Hindi mo gawa ng paraan. Kausap mo na yung kasambahay kanina, di ba? Hindi ka pa nagtanong ng maayos. Ay, nako! Nakakabwiset. Lagi ka nalang inutil. Tumalikod siya at kinuha ang cellphone. Nagpipipindot siya at maya-maya ay inangat ito sa tenga niya. Tinawagan niya si Tomas. Hello? Hello? Mr. Angeles. Pasensya ka na at napatawag ako ha. Oo, tama. Ako yung asawa ni Andres at ang una nakausap mo. Pasensya na, di pa tayo nagkikita. Galing kami dyan sa bahay nyo ngayon lang eh. Sabi ng kasambahay nyo, wala daw kayo. Naku, wala yun, ano ba? Baka nalito lang si Alma. Hayaan nyo na. Tumawag lang ako dahil may mga nagrereklamong mga kapitbahay dahil sa mga ingay nyo sa gabi, sa inyo daw. Okay lang ba kung umiwas muna tayo sa mga ganon? Ay, okay, maraming salamat ha. Pwede ko bang itanong kung anong pinagmumulan ng ingay? Maya-maya ay kumunot ang noo niya. Tinanggal niya ang cellphone sa tenga at tinitigan ito. Ano sabi? Mabait ba? Binabaan ako eh. Alma? Pinabibigay po ni Sir Tomas para daw po sa istorbong nangyari. Inabot niya sa akin ang isang puting sobre at madaling bumalik sa kabilang bahay. Binuksan ko ang sobre. Nabigla ako sa nakita ko sa loob nito. Oy, ano yan? Inabot ko sa kanya. Ay, wow! Andres, libo-libo ito Cash! Pinabigay daw ni Tomas eh. Siguro nahiya dahil may mga nagreklamo. Binilang ni Magda ang salapi. Ngumiti siya. 4 na buwan na renta ito.
Nakaw, jackpot tayo sa kanila, Andres. Napakadaling kausap. Tingnan mo naman, kasya agad. Ganun ba talaga pag mayayaman? Bigay kagad ng pera para mawala ang problema. Ang hilig nilang maglagay ah. Gumana naman. Naku, ang saya-saya. Huwag ka ng kontra, Andres. Bakit pa ayaw mo na lang na maging masaya? Napaka-killjoy mo talaga eh. Magda, isang tabi mo muna yung pera. Hindi ka ba napapaisip dyan sa mga angeles? Ganito na lang. Pumunta ka sa karinderya ni Marites, bumili ka ng maraming pagkain. Kahit anong gusto mo ha, para hindi ka na masyado bugnutin. Tapos, bigyan mo na rin siya ng balato. Aba, kung hindi ba dahil sa balita niyang reklamo, hindi tayo mabibigyan ng ganito kalaking pera. Ganito na nga ang nangyari. Sumunod ako sa utos ni Mrs. pero hindi ko alam na sa karinderya may dagdag na misteryo ang lulutang. Oh, Andres! May handaan ba sa inyo? Halos maubos mo ng pagkain ko ah. Wala naman at bilin ni Magda, wag na magpasukli. Ayos ah. Iba na talaga pag landlord. Nga pala, makwento ko lang at baka may alam ka din. Kasi, nakita daw ng anak ko yung kasambahay ng mga Angeles. Pumulot ng pusa dyan sa kalsada. Inuwi daw. Nagpunta dito yung Mrs. Fernandez. Naghahanap din ng pusa. Tingin ko pusa nila yung nakuha. Baka naman pwede mong pagsabihan. Kinatok na ba niya ang bahay? Yun na nga eh. Wala daw sumasagot kahit mukha naman may tao sa loob. Naimbierno na nga siya eh. Naku! Baka yan nga ang pwedeng dahilan para makapasok na talaga ako doon. Gusto ko makausap ang misis ni Tomas. Sabi mo maganda, hindi ba? Ay, sigurado kung hindi tatanggi sa makeup yun. Makakabenta pa ako. Pusang nawawala ang hinahanap natin, Magda. Hindi yung paninda mo ang pakay. Ganon na rin yun. Kung ayaw mo, ako na lang pupunta. Dali-daling nagtungo si Magda sa kabilang bahay. Lumipas ang ilang minuto na hindi pa rin siya bumabalik. Dahil tsismosa si Mrs., hindi na ako nagtaka kung napasarap ang usapan nila. Hindi ko naman inaasahan na pagbalik niya ay iba na ang dating niya. Na paano ka? Ba't ganyan ang itsura mo? Tulala si Magda. Hindi siya nagsasalita. Huy, Magda! Anong nangyayari sa'yo? Andres, Bakit? Ay, Diyos ko! Ano bang nangyari? Sumuka si Magda sa gitna ng aming sala. Sinamahan ko siya sa kubeta pero hindi pa rin siya nagsasalita. Bakit ka nagkakaganyan? Sabihin mo, anong nangyari doon? may mali. May mali doon, Andres. Paulit-ulit niyang sinasabi ito. Humiga siya sa kama sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Lumipas ang ilang oras at inaapoy na siya ng lagnat. Inasikaso ko si Magda pero hindi mawala sa isip ko kung ano ang naging dahilan ng pagkakaganto ng aking misis. Nagdidileryo na siya. Diyos ko po, Magda. Pumunta na tayo sa ospital. Bumukas ang mga mata ni Magda at tiningnan niya ako. Umiling siya ng umiling na parang takot na takot. Makalaunan at siguro dahil dala na rin sa pagod, natahimik na siya at nakatulog matapos kong painumin ng gamot. Minabuti kong puntahan na ang mga Angeles at magtanong sa kung ano talaga ang nangyari. Pero palabas pa lang ako ng gate ng bahay ay may naaninag na ako sa labas. Isang babae na sumisigaw at nagtatatakbo
paalis. Alma, anong... Pero hindi niya ako nakita sa bilis na kanyang pagtakbo. Sinubukan ko siyang habulin pero dahil masakit pa rin ang aking paa sa pagkakahulog sa hagdan, hindi ko na siya naabutan. Kumanan siya sa kalsada at tuluyan ng nakalayo. Agad akong nagtungo sa mga Angeles. Iisa lang ang pinanggalingan ni Magda at ng kasambahay. Parehas din silang parang nawala sa katinuan matapos. Kumatok ako ng kumatok sa gate ng mga Angeles. Tomas! Christina! Alam kong nandyan kayo! Bukas ang ilaw at andito ang kotse nyo! Pagbuksan nyo ako! Gusto ko lang kayo makausap! Walang lumalabas. Hindi nila ako pinapansin. Naghintay ako. Halos 1 oras kong kinakatok ang gate nila pero wala pa rin. Hindi talaga ako mapalagay kaya tumungo ako sa guardhouse. Sabi naman ng guard wala namang babaeng nagagawi doon na kamukha ni Alma. Wala din siyang nakitang babaeng tumatakbo. Sumunod akong nagpunta sa barangay. Nireport ko ang mga ingay na naririnig ko sa kabilang bahay. Ang nangyari kay Magda at pati na rin ang nakita ko tungkol kay Alma. Pero dahil lahat ito ay sabi ko lang at walang konkretong ebidensya, wala naman daw talaga silang magagawa kundi abangan at magmatyag na lang sa mga susunod na mangyayari. Hindi ba pwedeng puntahan nyo lang ang mga Angeles? Tingnan nyo lang kung normal ang lahat sa bahay. Ganun lang. Hindi kami pwedeng manghimasok sa tahanan kung wala namang kaso ang taong nirereklamo nyo, sir. Hindi kami pulis para i-search ang bahay. Kung gusto nyo, pwede naman kayo lumapit sa kapulisan natin. Kahit base sa mga kahina-hinalang nakita ko, wala pa rin kayong gagawin. Paano yung nakita kong babae na hinahatak yung siko? Kung kapamilya ho ay domestic violence sana. Kaso, confirm na ba na kamag-anak man lang ang kasama nila? Yung kasambahay, may ebidensya ho ba kayo na minamaltrato siya? Hindi ko alam. Nakita ko lang yung babae. At hindi ko naman ininspeksyon yung kasambahay. Saglit lang kami nakapag-usap. Pero sigurado kung natatakot siya. Sinabi niya sa akin mismo. Sir, di po tayo pwedeng mag-file ng dahil lang may nabanggit sa inyo. Marami hong kumakalat na chismis lang dito sa atin. Kung hindi naman kayo nakakita ng mga pasa at walang konkretong ebidensya, wala ho tayong maisasampa. Subukan niyo ho sa pulis pero tingin ko malabo na kumilos yan sila. Pero sigurado kung may anomalyang nangyayari sa bahay na yon. Hindi kaya sinasaktan ni Tomas sa mga kababaihan sa bahay na yon? Sige, ganito na lang ho, tay. Para huwag kayong masyado mag-alala. Bibisita na lang kami sa kanila. Okay lang ho ba yon? Salamat. Yun lang naman ang hinihingi ko kasi may masamang kutob talaga ako. Mahirap ho na pagbasihan ng kutob lang. Alam ko. Kahit bilang pabor na lang, pakicheck na lang talaga. Sa huli ay pumayag ang barangay. Umuwi ako na puno pa rin ng pag-aalala pero kahit papano, may pag-asa na ngayon kung makikita lang ng barangay ang mga sinasabi ko. May sakit pa rin si Magda at hindi pa rin bumabangon sa kama. Nadagdagan pa ang aking mga alalahanin dahil ang isa sa aming mga pusa ay nawawala. Umikot ako sa buong subdivision pero hindi ko pa rin ito nakita. Kinabukasan naghintay ako ng balita mula sa barangay. Umabot ng hapon na walang nangyayari. Minabuti kong umikot muli sa aming lugar para hanapin ang aming pusa habang natutulog pa rin at nagpapahinga si Magda. Siguradong sisisihin niya ako pag nalaman niyang may nawala sa mga alaga namin. Nagdesisyon akong hindi nadalhin si Magda sa ospital dahil kahit papano bumuti na ang itsura niya. Hindi ko malaman kung matutuwa ba ako sa biglang katahimikan sa bahay pero hindi ako sanay na hindi siya nagsasalita. Tulala pa rin siya at tulog lang palagi.
Sa kabila nito, kailangan ko pa rin ng mga kasagutan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon na lang ang misis ko matapos pumunta sa mga Angeles. Nagtungo ako sa karinderya para makibalita. Marites, may nakita ka bang pakalat-kalat na puting pusa dito? Baka may nagkwento sa'yo kung may napulot sila. Nako Andres, panglima ka nang nagtanong sa akin tungkol sa nawawalang alaga. Maliban pa to kay Mrs. Fernandez na hanggang ngayon nawawala pa rin yung pusang kinuha ng kasambahay ng mga Angeles. Ibig sabihin, hindi na talaga nabalik yung pusa nila. Oo, wala na daw. At eto pa, meron na rin dito nagtanong kung may nakita kong aso. Andres, pati mga aso nagsisiwalaan na rito. Diyos ko, Hindi kaya may kumukuha at ginagawang pulutan? Uso pa ba yon? Alam ko sa probinsya lang nangyayari yun Hindi sa ganitong mga subdivision. kailangan na natin magsabi sa pulis. Meron na nga nag-report sa barangay. Pero syempre, wala naman sila magagawa tungkol sa ganyan. Puro haka-haka lang. Kahit naman ituro natin ng mga Angeles, wala tayong pruweba. Sino maniniwala? Marites, may sasabihin ako sa'yo. Dahil una pa lang, nagsususpecha na ako dyan sa mga nangungupahan sa amin. At dito na kinwento sa tindera ang lahat ng mga naobserbahan ko tungkol sa misteryosong pamilya. Nako, sigurado ko may kinalaman sila sa lahat ng nangyayari. Hindi ko alam kung paano at kung bakit. Pero tingin ko, sila ang punot dulo ng lahat ng ito. Simula nang dumating yung pamilyang yan dito, ang dami nang nangyari sa lugar natin. Bago pa ako makasang-ayon kay Marites, may tumatakbong bata ang pumasok sa karinderya. Nay! Nay! Puro pulis sa highway! May natagpuan daw na katawan! Mabilis pa sa alas 4 ang pagpunta ni Marites sa mga nagkukumpulang mga tao. Sumunod ako sa kaganapan. Isang nakapangingilabot na eksena ang aking nadatnan. Dahil sa dulo ng highway at sa bandang kakahuyan, may pira-pirasong katawan ng nakabulatlat sa lupa. Lumapit ako kay Marites. Pasak-pasak na yung katawan. At hindi na matukoy kung sino siya. Kung babae man o lalaki, walang makapagsabi. Baka na-hit and run? Kung ganun, dapat sa highway mismo siya natagpuan. Hindi dito sa mga puno umabot. Tsaka, kung nasagasaan lang siya, kahit man lang ibang parte ng katawan niya ay buo pa dapat, di ba? Napalunok ako dahil mga piraso na lang ng paa, kamay at bias na lang ng biktima ang natira. Walang ulo? Tsaka, nasaan ang laman loob? Yun na nga daw ang nakapagtataka. Hindi kaya isang hayop ang gumawa nito? Baka yun din ang kumukuha sa mga alagang hayop ng mga kapitbahay natin. Wala namang mabangis na hayop dito sa atin nagagawa ng ganyan, Andres. Kung hindi hayop, o sino ang gagawa nun? Malalaman siguro natin pag matapos ang investigasyon ng pulis. Dito na ako nagsimulang mag-isip kung konektado ba talaga ang lahat ng mga ito sa mga Angeles. Malapit nang kumagat ang dilim nang makauwi ako. Naabutan ko ang pagdating ng barangay kagawad. Magandang gabi po. Nais ko lang po ibalita na nakausap ko na ang mga Angeles. Tay, mukha naman walang ginagawang masama si Mr. Angeles. Yung paratang nyo na inaabuso niya ang mga kababaihan sa pamamahay niya, mukhang haka-haka lang. Ha? Talaga bang nakausap mo siya? Tuwing kakatok kami doon di sila nagpapakita. Oo naman, nakausap ko siya. Ang mismong asawa at anak pa niyang nagpatunay na inosente ang padre de pamilya. Sige ho, tay. Mauna na ako.
Maniniwala na sana ako sa sinasabi ng barangay kagawad kaso nakita kong may binulsa siyang makapal na puting sobre. Katulad ng pinaglagyan ng suhol sa amin para maplantsa ang gusot sa noise complaint. Sa pagkainis sa buong nangyayari, sumugod ako sa kabilang bahay. Tomas! Lumabas na kayo dyan! Pero tulad ng dati, wala silang imik, kaya ginamit ko ang susi ko sa bahay nila. Pero napalitan na nila ang mga kandado. Hinampas ko ng hinampas ang gate hanggang sa bumukas ito. Doon ko nakita sila Tomas, Christina at ang kanilang anak na nakatayo sa harap ng pinto. Matuwid na nakatayo, nakahilera at nagngingitian, parang kukuhaan sila ng family picture. Napadalaw ho kayo. Kumusta po kayo? Napaurong ako sa pagkabigla sa mga itsura nila. Napaka-pormal at parang pinaghandaan nila ang kanilang kilos. Mula sa ngiti at boses hanggang sa pagtindig nila. Okay lang ako. May mga itatanong lang sana sa inyo. This is our daughter, Claire. Say hi to Mang Andres, Claire. Pero hindi nagsasalita ang bata. Nakangiti lang siya. Nakita kong hinigpitan ni Christina ang hawak sa kamay ng bata at pinisil niya ang kamay nito. Kumaway si Claire sa akin pero imbis na matuwa, kinilabutan ako. Hindi ko din mawari kung bakit ito ang reaksyon ko sa isang bata na normal namang natutuwa ako. Ayun nga, meron akong mga katanungan. Umiling-iling ako dahil hindi mawala sa aking pakiramdam ang takot. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa presensya ng mga angheles kung titignan, perpektong pamilya ang nasa aking harapan. Sure. Ano pong problema? Unang-una, anong nangyari sa asawa ko nung pumunta siya dito? Anong ginawa niyo sa kanya? Mukha siyang na-trauma. Wala naman po. Baka nagtampo lang siya dahil tumanggi akong bumili ng makeup. Hindi kasi ako gumagamit nun. Yun lang naman. May sinabi ba siya sa inyo? Wala nga. Ayaw niya magsalita. O hindi siya makapagsalita. Nakatulala lang siya at saka nagkasakit. Baka dala lang ho na matinding sakit. Pag na ho kayo mag-alala, I'm sure gagaling din siya. Yung mga pusa. Nasaan na ang mga pusa? Ano pong ibig niyo sabihin? May nakikita po ba kayo mga pusa dito? Wala. Pero baka nasa likod. O kaya nakatago. Nakita daw ng kapitbahay na kinuha ni Alma yung pusa niya. Pati nga yung pusa ko nawawala eh. Tsaka marami pang ibang alagang nawawala. Excuse me, but I have to say, allergic po sa cat si Claire. Kaya hindi pwede sa amin yan. Tiningnan ko ang sinasabing bata at mukhang nagpupumiglas na siya sa hawak ni Christina. Parang gusto niyang magpunta sa akin. Napahakbang ako palayo sa bata. Sinubukan siyang hatakin ng nanay niya. And to be honest, huwag kayong magtiwala sana kay Alma. Kasi pinalayas nga namin yun eh. Nalaman kasi namin na nagnanakaw at ang hilig pang gumawa ng kwento. Ayaw namin sa ganon. Hindi ba, sweetheart? Right. Kinailangan namin siyang sisantihin sa mga pinaggagawa niya. Pero bakit? Kung wala na ho kayong ibang tanong, papasok na kami. Teka lang. Pero sinarado na niya ang gate. Sinarado niya sa mukha ko. Gusto ko pa sanang magprotesta sa pambabastos pero kinilabutan ako sa batang nagpupumilit pumanta sa akin. Hindi may pagkakaila na mukhang mabait at cute ang bata. Kaso hindi ko maipaliwanag ang likas na takot na dumadapo sa akin pag nakikita ko si Claire. Kinagabihan, bumalik ang mga kalabugan sa kabilang bahay. Dagdag pa nito ang isang masangsang na amoy na nanggagaling sa mga angheles.
Amoy pinaghalong burak at nabulok na basahan ang umabot sa bakuran namin. Panayang iyak at pagkabalisa ng aming mga alagang hayop. Di rin ako nakatulog sa tuloy na pag-ungol ni Magda sa iniindang trangkaso. Kaya naman ng kinaumagahan at nambubulahaw si Marites sa aming gate, hindi ko na maiwasang pagtaasan siya ng boses. Kumare, hindi naman sa tinataboy kita. Pero ang aga-aga, kumakato ka na dito. Wala pa akong tulog. Hindi pa mabuti si Magda. Huwag na muna kayong magtsismisan. Andres, may natagpuan na namang bangkay. At sa pagkakataong ito, sa bakanting lote, ganun pa din ang sinapit. Wasak ang katawan at pira-piraso na lang ang natira. Ha? Kailan? Nakilala ba kung sino? Hindi pa. Pero ang sabi-sabi, babae daw dahil may manicure ang kamay. Hindi kaya si Alma yun? Mabuti pa, magsabi ka tungkol kay Alma sa mga pulis. Baka ma-identify mo ang katawan sa suot ng biktima. Diyos ko, ano bang nangyayari? At maiba lang ako. Pero may namatay ba na daga sa inyo? Sobrang baho. Abot sa kalsada. Baka ireklamo na naman kayo ng mga kapitbahay natin. Hindi galing sa amin yun, Marites. Yung hangin kasi dito ang daloy. Tingin ko, galing sa kabilang bahay. Sa mga Angeles na naman? Oo nga eh. Lagi na lang may kababalaghan dyan. Nabibwisit na nga ako. Andres, hindi kaya mga aswang yung mga yan? Isipin mo, puro na lang kamatayan dito sa lugar natin simula nang dumating sila. At yung mga lamang loob, bakit laging nawawala? Di kaya kinakain? Ikaw na ang nagsabi sa akin, Marites. Baka bago na ang panahon ngayon. Di na uso ang mga aswang. Nung unang panahon lang yon, nung di maintindihan ang dahilan ng sakit ng mga tao. Hindi. Kasi parang... O baka maikwento mo pa sa mga kapitbahay yan, ha? Puro chismis na lang. Ganyan naman kayo mga lalaki. Kala nyo puro chismis lang ginagawa namin. Minsan maiintindihan nyo rin na importanteng malaman ang ganitong mga impormasyon. Hindi kami nagchichismis lang para manira ng mga tao. Sige na. At magpupunta pa ako sa mga pulis. Iniwan ko si Marites sa kalsada at agad akong nagtungo sa police station. At doon na kumpirma na si Alma nga ang biktima sa bakanting lote dahil sa damit na huling nakita kong suot niya. Dahil sa kupad ng sistema, inabot ako ng gabi sa pag-file ng report. Hindi talaga ako malis ng walang garantiya na mag-iimbestiga ang mga pulis. Kasama na dito ang pagbisita nila sa mga Angeles na siyang amo ng biktima at huling kasama nila bago siya mamatay. Dumaan na rin ako sa barangay para ako na mismo ang magreklamo ng masangsang na amoy mula sa mga Angeles. Pagod at masakit na ang ulo ko nang makauwi. At dito ko nadatnan na nakabukas ang aming gate, pero natatandaan kong sinarado ko ito bago umalis. Bukas din ang pinto sa loob ng bahay at alam ko talagang sinarado ko din ito. Pumasok ako sa madilim na bahay. Nagtaka ako kung bakit hindi binuksan ni Magda ang ilaw. Siguro ay tulog pa rin siya. Nagkakahulan ng mga aso. Narating ko ang kwarto namin pero wala si Magda. Nagtungo ako sa kusina, sa banyo, sa lahat ng pwede niyang puntahan. Pero hindi ko matagpuan ng aking misis. Walang humpay ang kahulan at iyakan ng mga aso. Tama na, mga aso! Hello? Hello, Marites? Kasama mo ba si Magda? Wala siya sa bahay. Bukas ang mga pinto. Nawawala siya. Hindi ko pa siya nakikita. Hindi ba sabi mo may sakit siya? Tumakbo ako sa bakuran habang nagsasalita si Marites pero napakunot ang ulo ko. Brownie? Brownie?
Sumigaw ako ng sumigaw pero walang tuta na lumalapit sa akin. Marites, nawawala si Magda. Yung pusa namin at ngayon pati yung tuta. Sa puntong ito, sagad na ang panik ko. Hindi ko malaman ang gagawin. Isang bagay lang ang alam ko. May kinalaman ng mga Angeles dito at sa bagal ng pulis at korupsyon ng barangay. Aabuti ng siyam-siyam ang aking misis sa kamay ng mga Angeles. Kulang na lang wasakin ko ang gate nila pero ayaw pa rin nilang buksan. Sa aking desperasyon, nagtungo ako sa bakuran at pinatong ang kahoy na hagdanan sa pader. Sumilip ako sa bakuran nila pero madilim din ito. Tumalon ako at kumapit sa mga sanga ng mangga hanggang makababa ako sa bakuran nila. Yumuko ako at dahan-dahan na nagtungo sa dulo ng bakuran. Sa gilid ng bahay at malayo sa mga mata ng pwedeng sumilip sa labas, may namataan akong kahintik-hintik na bagay. Kung saan dating may labahan at mga sampayan ay puno ng hawla. Iba't ibang uri. May maliit at meron ding malaki. Pero imbis na damit ng nakasampay, mga balat ng pusa ang nakalambitin. Nasuka ako sa lupa. Alam kong pusa ang mga nakasabit dahil ang puting pusa naming nawawala ay may konting itim sa dulo ng kanyang buntot at hindi maipagkakaila na siya ang isa sa mga nakasabit. Kinatay nila ang pusa namin at mukhang ang mga pusa din ng mga kapitbahay. Marahil dito galing ang masangsang na amoy. Ayoko na sanang makita pa kung anong laman ng mga hawla pero nangangamba ako kay Brownie. Pinilit ko ang aking sarili na maglakad sa harap nito para matingnan. Sa aking pagkagimbal ay mga aso nga ang laman nito. May maliliit at meron ding malalaki. Lahat sila nakalupaypay sa hawla. May tali ang mga nguso nila siguro para hindi tumahol. Nakatali din ang 4 nilang mga paa para hindi makagalaw. Talagang nakakaawa ang mga lagay nila at nang tingnan ako ng iba hindi ko maiwasang mapaiyak sa itsura nila. Sinubukan kong buksan ang hawla nila pero matindi ang kandado. Lahat may susi. Tiningnan ko ang iba pang hawla pero wala si Brownie. Wala ang aking tuta. Dahan-dahan akong yumuko para bumalik sa bakod. Kailangan kong humingi ng tulong. Narating ko ang puno ng mangga at kakapit na sana ako sa malaking sanga para makabalik nang biglang may humampas sa aking batok. Kumalat ang matinding sakit patungo sa lieg at balikat ko. Nagdilim ang aking paningin. Nagising ako dahil may mahigpit na bagay na pumalupot sa aking mga kamay at braso. Napakahigpit na tali. Binuksan ko ang aking mga mata at agad nagdalawa ang aking paningin. Napakasakit ng batok ko. Hello, Mang Andres. Relax. Lason mula sa kagat ang nararamdaman mo. Napakabisa para maging manhid ka. Ayaw mo ba nun? Pinilit kong idilat ang mga bumabagsak kong mga mata. Ang bigat-bigat ng aking ulo at napakahirap magsalita. Bakit ka pa napunta dito, Mang Andres? Di ba pinaiiwas ka na nga namin? Ang mag-asawang Angeles ay nakatayo pa sa harap ko. Tinali nila ako sa isang silya sa gitna ng sala. Ang kakapal! Ang mukha nyo! Tahan na, tatay. Hayaan mo lang gumana ang lason. Aswang kayo, no? Yes, aswang kami. Well, technically hindi naman tayo ang kumakain. Tama ka, Christina. Hindi nga. Nakakaloko pa rin ang ngiti ng dalawa. Tila ba napakasaya nila sa mga nangyayari. Magda! Nasa si... Magda! Buhay pa siya. Bagya na lamang pero buhay pa rin naman. Anong ginawa niyo sa kanya?
Gusto mo ba siyang makita? Inurong nila ang silya ko at dito ko na nakita ang isang nakakakilabot na tagpo. Dahil nakaratay sa lamesa si Magda, duguan siya pero ang pinaka nakakagimbal ay nakaupo sa dibdib niya si Claire. Pinapangos niya ang mga daliri ng aking misis. Sinampal ako ni Christina. Uminahon ka, Mang Andres. Ayaw ng mga kapitbahay ng maingay dito. Magda! Magda! Gumising ka! Pero kahit anong sigaw ko sa aking asawa, hindi siya nagigising kahit pinagpipistahan na siya ni Claire. Tuwang-tuwa ang bata sa pagkain ng mga daliri ni Magda. Magda! Nakakaya naman sa mga babaeng napadpad na dito. Hindi sila tumili ng ganyang katulad mo. Inurong ni Tomas ang ulo ko at dito ko na rin nakita ang mga pugot na ulo ng mga babaeng sinasabi niya na nakasilid sa mga malalaking garapon na may likido sa iba't ibang panig ng kusina. Ulo ng babaeng unang nakita ko na hinatak ni Tomas sa bakuran. Ulo ni Alma, pati ang iba pang hindi ko kilala. Nasuka ako sa dibdib ko. Kaya nga sabi ko, kailangan talaga natin ng maid. Sino magliligpit niyan? Ako na magliligpit. Pagpasensya mo na si Claire. Hindi naman niya sinasadyang patayin si Alma. Parang nagustuhan pa nga niya si Alma eh. Hindi si Alma ang gusto niya. Nagustuhan niya makipaglaro ng tagu-taguan. Gusto niya yung hinahabol yung pagkain niya. Hayaan mo na, sweetheart. Masasanay din siya. Alam mo naman yan eh. Ganun talaga ang mga batang aswang. Kailangan muna nilang masanay ang kontrol. Nag-uusap ang mag-asawa na parang wala ako sa sala. Para bang normal na bagay lang ang ginagawa nila sa amin. Sinubukan ko ulit magpumiglas. Sinampal akong muli ni Christina at nanginig ang buong ulo ko. Pero hanggang kailan tayo maglilipat-lipat? Nakakapagod na. Gusto ko ng manahimik. Unting hintay na lang, tingnan mo. Ilang oras na dito yung babae. Hindi pa sinasakmal ni Claire. Natututo na siya sa dahan-dahan na pagkain. Unti-unting nagkakaroon na siya ng kontrol. Hindi ba, Claire? Ngumiti ang bata na punong-puno ng dugo ang bibig. Paos na ako sa paghiyaw. Puno na ng uhog at laway ang mukha ko sa pag-iyak pero ayaw pa rin magising ni Magda. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na lang kami. Matanda na kami. Kahit yung asawa ko na lang. Ako na lang ang maiwan. Seryoso ka ba? Mang Andres, dinig na dinig namin dito ang kasamaan ng ugali ng asawa mo. Kung ako sa'yo, matutuwa pa ako sa nangyayari. Asawa ko pa rin siya. Kahit na ganyan yan, nagpakasal kami sa isa't isa. Pakawalan nyo na lang kami. Parang awa nyo na. Wala namang kaming ginawang masama sa inyo. Sorry ho. Nakita niyo na ho ang nangyayari dito eh. Kaya nga di kami nagpapapasok, di ba? Kayo ang pilit ng pilit. Hindi namin sinasadya. Pasensya na. Kung pakakawalan nyo kami, aalis na kami at hindi namin sasabihin kahit kanino ang nangyari. Pangako yun. Paano ba yan, Tomas? Parang naawa na nga ako dito kay Mang Andres eh. Alam mo naman ayokong pumapatay ng mga senior. Hindi yan ang alam ko. Hindi ba hilig mo pa nga ang mga uugod-ugod nung kabataan mo? Walang kinaibahan si Claire na gustong-gusto pag tumatakbo ang pagkain. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, nakita kong nangingisay si Magda habang hinihigop ni Claire ang dugo sa kanyang braso. Parang umiinom lang ng gatas ang batang aswang.
Sa huling pagkakataon, sumigaw ako ng sumigaw at nagtawanan lang ang mga aswang. Sa puntong ito, akala ko ito na ata ang pinakamalalang bagay na pwedeng mangyari sa akin. Hanggang sa may narinig akong maliliit na kahol. Kahol ng tuta. Nanigas ang buong katawan ko sa kilabot. Claire, iha! Yung tuta nakalimutan mo, nakawala ata. Ang ligalig mo, Mang Andres. Kinagat niya ang aking leeg at tuluyan ng naparalisa ang buo kong katawan. Nagpagewang-gewang ako sa silya sa hilo. Wala akong maramdaman sa aking mga kamay hanggang paa. Walang sakit, walang kahit ano. Bukod sa takot, paggagimbal at matinding pangamba ang ramdam ko, pangamba para sa nangyayari kay Magda at sa tutang hawak-hawak na ni Christina. Iyak nang iyak si Brownie lalo nang makita ako. Sinubukan niyang magpumiglas at pumunta sa akin. Pinisil ni Christina ang kanyang katawan at umiyak ito ng napakalakas. Natawa ang mga aswang sa paghihirap ng tuta. Ay, ang cute naman. Parang stuffed toy pag pinipindot. Inulit niya ng inulit hanggang sa paliit na ng paliit ang boses ng tuta. Pagod na si Brownie. Wag! 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 Sweetheart, bali na ata ang buto ng tuta. Tingnan mo manang-mana sa iyo ang anak mo. Mahilig paglaruan ng mga pets. Well, kung gusto niyang hindi na kumain ng tao paglaki niya, kailangan niya matutong kumain ng mga animals na lang. Tama, Claire? Tumango ang bata at tiningnan si Brownie. Binigay ni Christina ang tuta na hindi na gumagalaw. Pumikit ako dahil ayokong makita. Sumigaw ako ng sumigaw para humingi ng tulong. Ayokong makita na kinakain ng batang aswang ang aking tuta. Sa paghiyaw ni Christina, dumilat ang aking mata. Sa harap ko, ang kani-kanina lang na nakangiting padre de pamilya na aswang ay may mga tama ng baril sa tiyan at dibdib. Claire! Anak! Isa namang bala ang tumama sa ulo ni Christina. Tumakbo ang batang aswang sa labas ng bahay at hindi ko na siya nakita. Ilang segundo ang lumipas at sa ingay ng mga baril ay nabingi ako at nagdilim ang aking paningin. Nagising ako sa isang malambot na kama. Minulat ko ang aking mga mata at nakita kong pinapalibutan ako nila Magda at ni Tonton. Andres! Gising ka na! Anong nangyari? Magda! Buhay ka! Puro galos ang mukha ng aking misis at nakabalot ng benda ang mga kamay. Susubukan ko sanang tumayo kaso hinawakan ni Tonton ang aking kamay. Ton, pakibuhat mo nga. Maya-maya ay nakita kong yumuko si Tonton at may kinuha sa sahig. Nilapit niya si Brownie sa mukha ko na nanginginig sa tuwa. Dinilaan ito ng dinilaan ang aking mukha. Brownie! Nakaligtas kami, Andres. Dahil pinuntahan mo kami, nag-alala si Marites. Nang marinig niya ang mga nangyayari, na pati kami nawawala nung kausap mo siya, tinawag niya ang mga kapitbahay. Nung marinig nila ang mga sigaw mo, tumawag na sila ng pulis. Doon na sila lumusob at pinatay ang mga aswang. Narinig ko ang mga sinabi mo sa mga aswang. Pasensya ka na kung naging masama ang pakikitungo ko sa iyo. Pangako, magbabago na ako. Paulit-ulit na sinabi ng umiiyak kong misis.
Simula noon ay wala na akong narinig na masamang salita galing sa bibig ni Magda. Panay din ang pagpapasalamat ng mga kapitbahay dahil naligtas ang mga alaga nila. Hindi na rin ako umaangal kung mahilig pumunta si Magda at nakikipagtsismisan kay Marites. Hindi ko na maatim na makita pa ang pinaupahan naming bahay na naging pugad ng aswang. Kalaunan ay binenta na rin namin ang 2 bahay at lumipat sa mas maliit na tirahan. Wala namang tutol si Magda dahil natuto na rin siyang makontento sa sapat lang. Masaya na kami na parehas kaming buhay at hindi namatay sa kamay ng mga aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Puro na lang